Sa huli, nagbigay ang CCP at NCCA ng 4 na nominado kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na binubuo ni Manuel Urbano o mas kilala bilang si Manuel Conde para sa Film and Broadcast, Lazaro Francisco para sa Panitikan, Federico Aguilar Alcuz para sa Visual Arts, Painting, Sculpture and Mixed Media at si Dr. Ramon Santos para sa musika. Sa listahan ito, tinanggal ni Pangulong Arroyo si Dr. Ramon Santos. Pero idinagdag niya ang 4 na nominado na kinabibilangan ni Francisco Mañosa para sa Architecture, Jose Pitoy Moreno para sa Fashion Design, comic illustrator at director na si Carlo J. Caparas para sa Film and Visual Arts at si Cecil Guidote Alvarez para sa Theater. Nakuha ko rin ang award na ito na matagal ko nang pinagplanuhan. Naging kontrobersyal ang pagkakasali sa pangalan ni Alvarez dahil executive director siya noon ng NCCA. Yung sinasabi ng kinausap ko ang Pangulo para bigyan ako, yun ay talagang kasinungalingan at saka intriga na yun. Sa katunayan, the Supreme Court was asking me to defend myself, no? All of the other artists. Sumulat ako sa Supreme Court at sinabi ko, pagpasensyonahan niyo na lang, hindi ho ako gumagawa ng depensa. Dahil hindi naman ho ako ang namilit na pumasok dyan. And action! Maging ang pagkakasama sa pangalan ni Direk Carlo J. Caparas bilang nominado, hindi rin nakaligtas sa mga kritiko. Itong mga namimintas sa akin, nakabuhay ba sila ng industriya, ng comics, ng pelikula, ng telebisyon? Kung hindi pa, palagay ko wala silang karapatan, pintasan lalo na ang isang katulad ko. Ang ordeng iginawa dapat sa mga dakila ay order na lamang ngayon mula sa Pangulong Daya. Hanggang sa kasalukuyan, naka-temporary restraining order pa rin ang paggawad ng national artist sa kanila. Ayon kay Isagani Cruz, ang dagdag bawas na sistema ay nangyayari mula pa lang sa pagpili ng nominado hanggang sa paghirang ng mga national artist. So, maaari nga po naman na magkaroon, sabihin na natin ng parang dagdag bawas sa listahan ng kung sino. Oo naman, all the way. All the way. Kung halimbawa, yung may nag-nominate, halimbawa sa original, ninominate ako, hindi ka ninominate, pwede kang idagdag ng CCP dun sa listahan. Dito sa part na to. Dito din sa second part. All the way, pwede dagdag bawas ko, no? Although it's a bad term, eh. Pwede magdagdag o magbawas kahit na alin dito sa mga bodies na to. Hanggang sa presidente. Hanggang sa presidente. Nakasaad mismo sa Executive Order No. 435 na nilagdaan sa panahon ni dating Pangulong Arroyo noong 2005 na may kapangyarihan ng Pangulo na maghirang ng isang national artist kahit pa walang rekomendasyon mula sa CCP at NCCA. Yung presidente has the option of saying yes or no to anybody of all of this. Kasi lahat to recommendatory. Hindi naman siya decision makers. Hindi naman decision making kahit na anong dito. Recommendatory lahat yan. So the president can add or whatever to the list. Ayon kay Senator Edgardo Angara na isa sa mga may akda ng Republic Act 7356 na nagtatag ng NCCA noong 1992, panahon na para repasuhin at baguhin ang sistema ng pagpili ng pambansang alagad ng sining. Naging parang political nung tinanggal ni Pangulong Gloria Macapagal yung exclusive prerogative na yun at sinabi niya ang Pangulo ng Pilipinas ay pwedeng pumili sa labas ng mga listahan na bigay sa kanya kung sino ang mga national artist. Yun, naging political sapagkat ang Pangulo ay number 1 political official yan eh. Kailangan siguro ibalik natin yung proseso na ang i-appoint ay kung ano ang napili ng kapwa artista. Ang kontrobersya raw noong 2009 ang iniiwasang mangyari ng kasalukuyang administrasyon. Dahilan kung bakit hindi iprinok lamang national artist si Dolphy sa kabila ng pangangalampag ng mga grupong nagsusulong nito. That has happened before, and yun yung gustong iwasan ni Pangulong Aquino. Well, the President did say na sang-ayon siya dun sa mga proposal to give him the National Artist Award, except that there is a process that we have to follow. Kailangan kasi yung NCCA at yung CCP, they jointly administer the award
So they will have to undergo a screening and a vetting process by the two bodies that I mentioned, and then they will give a short list to the President. So effectively, ang sinasabi ng Pangulo kasi, ministerial na lang yan. Pagdating sa akin, yun na yun, pipirmahan ko, and that's it. Every 3 years, so we're supposed to give an award. Again, this year. Medyo natagalan lang siya this year kasi nga meron tayong naging kaso in the past. No? So, Yan na po yung tini-RO. So, yung sa kaso naman ni Dolphy, actually, I think nakasama siya for next year. Kasi ongoing ngayon ang screening for the awardees next year. Ang National Artist Award ay isang pagkilala sa angking husay at galing ng mga Pilipino. Pero kung ito mismo ay mababahira ng kontrobersya, panahon na para magpatupad ng reforma upang masigurong patas ang proseso at karapat-dapat ang lahat ng gagawa nito. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.